Pakinggan nyo to ha, yung speech ni Aimee no, sa Tondo. Talagang pinagsigawan na po niya na kumalas na siya sa alyansa. Yan ang pinaka malaki mong pagkakamali, Aimee Marcos Duterte. Okay? At nakakasiguro kaming mga loyalista sa iyo, Aimee. Ay, mamaya na ako mag-i-speech. Patapusin muna natin si Aimee, ha? Patapusin muna natin. Okay, Aimee, go ahead. Ng dating Pangulo, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Okay? Naglunsad ako Wow! ng isang investigasyon diyan sa Senado at napatunayan So, na sunod-sunod na irregularidad at paglalabag sa batas. ano ang regularidad? Ano ang hindi mo maintindihan sa 1951 Section 17? Ha? Alam ko hindi ka naman attorney, pero you're a lawmaker. Ha? You're a lawmaker. Dapat alam mo din, 'di ba? At saka kapatid mo 'yan, Aimee. Pwede mong tawagan 'yan, impossible dream in my life na wala kang contact diyan, ha? Impossible dream in my life na pwede mong tawagan ang iyong pamangkin na si Sandro. Ha? Akin nga ang cellphone mo, kausapin ko nga ang tatay mo. Ganon. Nasilaw ka lang talaga, Aimee, sa mga didisyet na mga troll sa social media. Akala mo, may boto sila. Pero, deep inside, wala. Ang nangyari. Hindi ko po matanggap ang dagok sa atin, ang insulto Jowa? Hindi mo matanggap? sa husgado at ang hamon sa Ang tagal-tagal mo ng senador. Isang ala sa bagay, second term mo pa lang ngayon, di ba? Pero naka-6 na taong ka ng senador. Wala ka bang nagagawang batas sa mga mga crimes against humanity na yan? Wala man tayong batas na gano'n. Di ba? Tagal-tagal mo ng senador, Aimee. Kung questionin mo yung 1951 Section 17, bisit. pera ng Ito naman ang pinakatatandaan mo, Aimee. Pag natanggal ang kapatid mo dyan, tanggal ka din sigurado. Sa tingin mo ba kakampihan ka ng mga Duterte? Sa tingin mo ba sasaluhin ka ng mga Duterte? No, F-way. Lalaglag ka din, tanga. Kalibobong Aimee ang puta. soberanya ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Kumalas na po ako sa alyansa. Walang kinalandakan niya, no? Hindi ka naman kawalan, Aimee. Narito upang magkampanya ng mag-isa. Ngunit hinakap ako ni Isko at lahat ng konsehal ng Maynila. Ilan ba boto ng Maynila? Okay, sabihin na lang natin, makakakuha ka ng kalahating milyon. Okay. Hindi na maganda yung para sa 5 milyon mong boto. Maraming Kahit naman tong halik sa puwet ng mga Duterte kay Sara, hindi ka pa rin naman pumasok sa Magic 12 ever since. Magic 13, yung last survey nga, nasa, 16 eh. Yung last survey, nasa 28. Kinam Aimee. Maraming salamat sa inyo dito sa Tondo. Hindi ko po makakalimutan pagkat ako, tulad ni Isko, tulad ni Tatay Digong, ay nagmula sa Akala ko sasabihin niya, tulad ni Isko, tulad ni Digong, nagbalat kayo din kami, nagbasura din kami. O lol, Aimee, alam ko ang kakakas ng bituka mo. Let's see ka.
lokal. Alam namin ang agarang aksyon. Kilala namin ang tuloy-tuloy at tapat na solusyon. Alam mo pala eh. Diba? Eh di dapat tumakbo ka na lang mayor. Mayor sa Ilocos. Kasi sa mga hindi po nakakakilala kay Amy, ayaw din po nila sa Ilocos. Ha? Ayaw din namin to sa Ilocos maging gobernador. Mas mabuti pa yung anak niya na lang. Tanong niyo anak niya, pasaway ito sa Ilocos, promise. Kahit sa mismong tiga Ilocos nga mismo, putang ina, hindi mo man lang mahagilap dun si Amy. Dapat Amy Manotok na lang ang ginamit mo, hindi na Amy Marcos. Lakas ang tenga namin sa kalam ng sikmura kesa sa bardagulan ng politika. Mas malakas ang boses namin sa pagtatanggol sa mahihina kesa sa walang tigil na siraan at Amy, ano ko lang sa'yo ano bang pinagsasabi mong siraan? Sino ba ang unang nanira? Sino ba ang tunay, sino ba ang magpapapatay, Sino ba? Sino ba ang gustong magpapatay sa iyong kapatid? Sino? Di ba't si Sarah din? Tangangot ang puta. politika. Kaya sa araw na ito, sana'y nagdidiriwang si Tatay Digong ng kanyang ika-80 kaarawan sa piling ng kanyang minamahal diyan sa piling ng kanyang minamahal na Zelda 13 sa ICC. Yun na! Walang kwenta si Jaime. Puta kagis na yan. Huwag niyong botohin si Jaime. Wag. Yung mga loyalista, huwag niyong botohin si Jaime. Traidor. Trinaidor nga sa sarili niyang kapatid. Yung mga buong pamilya niya Marcos sa Ilocos, tinatraidor niyan. Pero mo, may pagtitipo ng buong konseho ng Ilocos. Siya lang yung bukod tanging nawawala. Nakita mo ba to hindi ko nga nakagilap to nung naging gobernador, ang putang inang hayop na babaeng to. Yun na, Jaime. At kakalimutan ko na may kapatid na si Bongbong Marcos na babaeng na politiko Yung ibang kapatid naman ni Marcos, hindi naman politiko Kaya, Jaime, this is your last in the Senate. Hanggang sa muli, Jaime. Ewan ko lang kung makakabalik ka pa sa Ilocos sa pinaggagawa mong hayop ka. Baka hampasin ka ni Imelda. Like, comment, and subscribe.